Hello, is Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, yung first card po ninyo, this is your current energy, which is the High Priestess. Tignan natin kung anong sunod, which is what to embrace. Anong dapat ninyong akapin? Anong dapat ninyong i-apply ngayon sa buhay ninyo? We have Knight of Wands. Anong dapat ninyong iwasan sa ngayon, Scorpio? We have Queen of Pentacles and the World Energy. Ayan. So, ano ang mga potential, no, na ma-accomplish ninyo? Anong potential na ma-achieve or makukuha ninyo? Sa ngayon, we have King of Cups. Ayan. So, the next card would be the potential blessings and opportunities na po pwedeng dumating. Anong mga biyaya, no, na pwedeng dumating sa buhay ninyo this time, Scorpio? We have Emperor. Beautiful. Beautiful. So, tingnan naman natin, ano ba yung mga posible na obstacle or challenge na pwedeng ma-encounter ninyo, Scorpio. We have Death Energy. Ayan. So, may mga pagbabago, no? Pero, medyo siguro mahihirapan kayong sa transition, no? Baka may mga tao kasi, no, na hindi sanay sa changes, hindi komportable kapag may nagbabago, kaya pa pwedeng yun ang challenge sa inyo sa ngayon. So, Ace of Wands, beautiful. This is your advice, no? It's advice sa inyo ng spirit sa ngayon. This is something that you need to keep in mind, no? Para sa pag-navigate ninyo ng buhay ninyo this week. Ayan. So, bottom of the deck, this is the theme ninyo for the week, Three of Cups. So, celebration. Maaaring there's going to be a lot of celebrations coming up, no, sa buhay ninyo sa gayon. Po pwedeng yan ay mga celebration ninyo kasi meron kayong mga accomplishment, may achievement kayo, or po pwedeng meron kayong okasyon na isa-celebrate, no, mga birthdays, anniversary, mga ganon, or yun nga, may mga tagumpay. Po pwede rin na may mga milestone kayo sa buhay na po pwedeng isa-celebrate ninyo sa gayon. Kaya, yan, napapaligiran kayo sa ngayon ng celebratory energy. Po pwede rin na kayo ay may mga imbitasyon. Diba? Baka kayo may imbitahan sa mga party ng mga kaibigan, kamag-anak, opisina, yung mga ganon. So, your current energy ninyo sa ngayon is the High Priestess, which is really beautiful. Kasi ibig sabihin na to na the divine universe is always with you and for you. Lagi siyang nandyan, ano? Sinusuportahan ka, ginagabayan ka, ginagwardyahan ka. Kasi pinapadalhan ka, no, ng mga intuitive messages, intuitive nudges, maaaring pinapadalhan ka din ng visions, you know, ng downloads, and that is all to guide you, no, para magabayan ka, para i-lead ka towards the right path kung saan ka dapat mapunta. Ano ang dapat na maging takbo ng isip mo or takbo ng buhay mo sa ngayon. Kaya sinasabi din dito, no, ni High Priestess na your intuitive abilities, your psychic abilities will be on point, no, around this time. Malakas yung radar mo, malakas yung receptivity mo, kaya take advantage of that, no, at kunin mo, no, yung bawat mensahe na pinapadala sa inyo ng universe. Alright? And that is to guide you. So, yung next card ninyo is what to embrace. Anong dapat ninyong yakapin sa ngayon? You know? So, this is travel. No? Parang nagmamadali kayo rito, Scorpio. There could be opportunities na talagang, kasi kapag may oportunidad na dumating, siguro, ano kayo, talagang hindi ayaw ninyo nang magpapatumpik-tumpik pa, no? When there is opportunity that knocks on your door, gusto mong mag-take action ka agad, gusto mong gawin mo agad, gusto mong lapitan mo agad. So kaya siguro magmamadali ka ngayon, kaya siguro you are going to take action towards that agad-agad because you don't want to slip that away from you, no? So which is really, really beautiful.
So, ano ang dapat ninyong iwasan, no? This week, we have Queen of Pentacles and we have the World Energy. So, see, Queen of Pentacles, this is about abundance, prosperity, wealth, material things, yung ganon. So, ito yung dapat ninyong iwasan daw, no? Baka kasi magiging overly focused kayo this week, sa mga material na bagay. Baka may tendency na mag-overly focused kayo sa paghahanap buhay lang, 'di ba? Yung hindi ninyo mababalanse, no? Yung mga iba't ibang parte ng buhay ninyo. Baka mas maraming attention, or oras ang gugugulin ninyo doon sa paghahanap buhay, sa mga material na bagay, pera, yung ganon. At baka meron kayong mga maneglect, no, na ibang parte katulad na lamang ng pag-aalaga ninyo sa sarili ninyo, pag-aalaga sa mga mahal ninyo sa buhay, 'di ba? Or other things, 'di ba? Yung ganon. Kaya yun ang dapat na i-consider ninyo na bantayan ninyo yung mga actions ninyo, no? With the world as well, this is an energy of accomplishment and achievement, no? Pero baka kaya nandito ito sa what to avoid energy. Baka kasi magkakaroon kayo dito ng tendency na imbes na matatapos mo na yung mga ginagawa mo, baka ikaw ay may tendency mag-procrastinate. Baka magkaroon kayo dito ng parang energy of stagnation na imbes na gagawin mo na, imbes na kailangan mo ng tapusin na, 'di ba? Mag-take action na para ma-finish mo na lahat. Baka ngayon, baka tamarin ka, 'di ba? Baka mawalan ka ng gana, baka hindi mo to gawin for whatever reason, no? Baka merong distractions, baka merong, alam mo yun, yung may mga times kasi na inaabot talaga tayo ng katamaran din eh, 'di ba? May mga ganun sometimes, lalo-lalo na kung pagod na tayo, lalo na kung hindi man lang tayo nakakatulog ng maayos, lalo-lalo na kung hindi natin nababalanse, hindi natin a-align yung sarili natin, 'di ba? Talagang when we are exhausted, no, parang ayaw nating gumalaw. Parang ayaw na nating, alam mo yun, yung talagang binabalo tayo ng laziness, kumbaga, lalo-lalo na when we are feeling a little bit under the weather. So, most likely, no, may mga ganon kayong tendency this week. Kaya, bantayan ninyo yung sarili ninyo. Okay? At sana hindi kayo umabot sa ganon. Kasi sayang naman, di ba? Sayang ng oportunidad na maaaring nandiyan na para matapos mo na kung ano man yung task at hand, or kung ano man yung kailangan na sana ninyong tapusin, 'di ba? So, yung potential ninyo na maging accomplishment sa ngayon is the King of Cups energy. Si King of Cups is someone that is very sensitive, very intuitive, very calm, very friendly. Napakagaling din ito na mag-advise, no? He is also a very influential in a way kasi maraming tao siguro yung lumalapit din sa kanya, 'di ba? Para humingi ng advice, humingi ng clarity, yung napakagaling niyang magbigay ng guidance, magbigay ng enlightenment din sa mga tao. So, maaaring ganun kayo ngayon, Scorpio. You will be embracing talaga the energy of King of Cups na talagang magiging compassionate, maraming lalapit sa'yo sa ngayon para humingi ng tulong sa'yo, advice, mga ganon, no? So, ano yung mga blessings ninyo, no? Or potential na mga oportunidad na pwedeng dumating? We have the Emperor energy. And number 4 is about Emperor energy is about stability. Kasi number 4, 'di ba? So, stability, lalo-lalo na pagdating sa inyong money, career, and finances. Siguro sa ngayon, makakarating na kayo sa puntong masasabi nyo na meron na kayong konkretong pagkukuhanan ng inyong pera. Meron na kayong established, no, na negosyo, pwedeng establish na kayo sa trabaho, as in, alam niyo na kung saan manggagaling, no, yung income ninyo, yung pera ninyo, 'di ba? You will be able now
to establish your financial empire, yung ganon, kasi you have that capacity na, 'di ba? To save money, you have that capacity na to start a new business, 'di ba? Or palaguin palalo kung meron na kayong dating negosyo. Yung mga ganon ba? And Emperor is also a person of authority. Kaya pa pwede rin ang iba sa inyo dito. Baka nandoon na kayo sa puntong nasa mataas na kayo na posisyon, no? Sa inyong trabaho, sa gobyerno, sa kumpanya. Baka kayo ay isa ng manager, yung nasa managerial position kayo, person of authority, may power na kayo, yung ganon, no? So, pwedeng ganon. Kung hindi man, baka kayo ay mapupunta pa lang sa ganong posisyon. This could be also the time na maybe you will be promoted, no, to a leadership role. Kaya, congrats din sa inyo. So, ano yung possible na mga obstacle, no, or challenge or challenges na pwedeng ma-encounter ni Scorpio around this time? This is the death energy. And death energy is a major transformation. You know, this is major transformation. Merong malaking pagbabago na pwedeng maganap sa buhay mo. And iba-iba to, depende sa inyong sitwasyon. It could be in your career, it could be in your personal level, spiritual level, no? Pwedeng sa pamilya, it could be anything, no, na pwedeng magbago rito. This is something that you want to change. This is something na idea mo to, na gusto kong baguhin ang buhay ko. Gusto kong mag-create ng panibagong sitwasyon sa buhay ko. Yung mga ganon ba? Pero yung challenge dito is could be, baka magkaroon ka baka ma-confuse ka, what is the priority? Ano ang dapat kong unahin kaya rito? 'Di ba? Baka maguluhan ka, no? Magkaroon ka ng confusion, muddled mind. So tuloy pwedeng mairita ka na natuloy kasi hindi mo ma-figure out kung alin na yung uunahin mo or ano yung mas importante dito, no? Kasi baka yung transition doon kayo magkakaroon ng problema kasi pwedeng may mga tao kasi Scorpio, 'di ba, na gusto mo ng pagbabago, pero nahihirapan kang gawin yon. Nahihirapan kang i-implement yung pagbabago na gusto mong mangyari. Kasi you are not comfortable when change is happening already. When change is about to unfold, merong nagiging discomfort na nararamdaman ng iba sa atin. So, baka doon kayo nagkakaroon ng problema. Na gusto mong mabago, gusto mong pagandahin din ang sitwasyon mo, gusto mong mas umalagwa ka sa buhay, pero you don't want to do the work. No? So, maaaring doon ang pwedeng diferensya ng iba sa inyo sa ngayon. Nandoon yung struggle. So, yung advice sa inyo ng spirit, no, is the Ace of Wands. This is something that you need to keep in mind sa ngayon, no? And this is a beautiful opportunity, 'di ba? This is a beautiful opportunity that might come your way. At this is something, no, na pwedeng gigising din ng inyong damdamin, gigising ng inyong determination, ng inyong adrenaline, ng inyong drive, 'di ba, ng passion ninyo. Kasi kung ano man ang opportunity na ito na pwedeng dumating sa buhay ninyo sa ngayon, talaga namang magbibigay ito or magbubukas ito ng pinto para sa iyo na mabago talaga ang sitwasyon mo sa buhay. Kasi finally, pwedeng ito yung first time ninyo na magkakaroon kayo ng oportunidad para magamit ninyo kung ano yung passion ninyo. Ma-express ninyo kung ano yung passion ninyo, magawa ninyo kung whatever it is that you really love to do. 'Di ba? Kaya parang go for it, no? Chase after your dreams. Chase after what you want, no? Ito 'yon ang dapat ninyong anuhin. Isa-isip sa ngayon. When the opportunity knocks, go for it. 'Di ba? Kasi maaring ito na ang simula ng bonggang pagbabago at ng buhay ninyo. This is the time that you are going to thrive talaga. So,
Message pa ninyo, opportunities. Look at that. So, maraming oportunidad ang talagang dadating. Hindi lang ito opportunity, kundi this is opportunities. So, marami siya, diba? An important offer will be made, so be prepared and dressed to impress. So, pwedeng related ito sa trabaho, no? Pwedeng this is new job, additional na pagkakakitaan, pwedeng bagong career path ito na nagbubukas para sa inyo, or this could be business partnership, no? Baka merong mag-o-offer sa inyo ng business partnership, kaya good luck sa'yo. So, tingnan natin kung ano pa ang mga final message ninyo dito, Scorpio. We have, what you think is what you create. Okay? So, ito napaka-importante rin ninyo na dapat tandaan na kung ano yung iniisip mo, yun ang eventually makikita mo sa inyong 3D reality. Kasi, 'di ba, kung ano yung iniisip natin, yun ang nararamdaman natin. 'Di ba? Yun ang nagiging nasa puso natin, and that translates into our actions. At ang resulta ng mga aksyon na ginagawa natin, ng mga movement na ginagawa natin is kung ano yung makikita natin sa ating 3D reality. Yun, no? Nagsimula yun sa isip natin. Kaya we need to be aware of what we are thinking. We need to be aware of what we are feeling, kasi eventually, yun ang makikita mo sa inyong realidad. Okay? Good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.